natutulog. Sa gitna ng malakas na bagyo ng buhay, tandaan mo, hindi natutulog ang ating Panginoon. Only faith of Jesus can move mountain, can heal the sick, can open the eyes of the blind, and can stop the storm. If you have faith in Jesus, you have the faith of Jesus. 3 bagay lamang po, lalagpas tayo sa mga problemang ito. Number 1, hearing the Word. Number 2, reading the Word. And number 3, believe the Word. At makakaasa po tayo, ang bagyong napakalakas sa iyong buhay ay lalagpas din. Let me share to you my testimony. 33 years ago, ako po ay dumanas ng napakalakas na bagyo ng buhay ko. Kasi po, ako po ay isang drug dependent 33 years ago. Ako po ay lasinggero. Pangatlo po ay irresponsableng asawa. Pangatlo, babaero pa. Napakagulo po ng buhay ko. Ako po'y natutulog na po sa waiting shed. Ganun po ako kalala. Sobra po. At napakahirap po. Gulong-gulo po ang utak ko at ang aking may bahay ay iniwan po ako. Dala ko po yun ng babae. At paano ka makikisama sa isang lasinggero, babaero, adik pa, irresponsable pa? Papaano? Iniwan po ako ng aking asawa. Dala-dala po ang yung aking panganay na ngayon po 33 years na po. 33 years na po siya. Napakabuti po ng Panginoon. Ang ginawa ko po, isinuko ko ang aking buhay sa Panginoon. Kaibigan, gusto kitang kausapin. Maari ang pakiramdam mo, Pastor, parang hindi na po ako makakaahon sa bagyong ito. Parang napakatagal na bagyo sa buhay ko. Tandaan mo, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon at makakaasa ka. Papalitan niya ito ng bagong buhay. Ako po, hindi po nagsisisi. After 33 years, napakabuti po ng Panginoon. Ni-restore ni Lord ang aming pong relationship ng aking asawa. Inayos niya ang buhay ko. Ang alam ko lang puntahan, mga kapatid, nung panahon noon, 33 years ago, Bulacan at Valenzuela lang. Yun lang ang alam kong puntahan. After 33 years, kung saan-saan na po ako dinala ni Lord, napakabuti po talaga ng Panginoon. Nakakamangha siya. Iba't ibang bansa, At next year, hopefully, makarating po kami ng Amerika sapagkat may petition po kami galing sa aking anak. Kapatid, kung inaakala mo, hanggang dyan ka na lang, napakalakas ng bagyo, titigil din yan. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Meron siyang magandang plano sa buhay mo. Huwag mong kalilimutan at ilagay mo sa spirito mo. Tayo po lahat ay umuko at tayo po ay mananalangin sa ating Diyos. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin ito. Maiksing panalangin, pero masyadong makapangyarihang panalangin na kung susunod ka at ilalagay mo sa puso mo, ito ay magbabago ng buhay mo. Hihinto ang bagyo sa buhay mo. Maaring hindi huminto biglaan, pero unti-unti makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Manalangin po tayo. Sumunod ka sa maiksing panalangin ito. Panginoon, inaalay ko ang aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Mula nang ako'y bata hanggang sa oras na ito. Sumasampalataya po ako kay Jesus na nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo upang ako ay mapatawad, upang ako ay magkaroon ng bagong pagkatao, upang ako ay magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka, Panginoon, sa aking buhay. Maghari ka sa buhay ko. Inaangking ko po, Panginoon, sa oras na ito, ang kapatawaran at ang katiyakan sa buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Muli po, ako po si Pastor Bob Ampoan